panawagan ni Kiko Barsaga na People Power ngayong October 12. Ano po masasabi niyo? Well, I support all legal forms Legal of forms. expression of dissent and petitioning the government for redress of grievances that is enshrined in our Bill of Rights. So, ang para sa akin, go. It's not an illegal assembly. Ako, pupunta ako. Pupunta ka? It's yes. Sino pa kaya maaaring paimbestigahan ng ombudsman? Si Barsaga, kawawa naman. He's a very, I think he's very passionate and I think he loves his country very much. Maganda ang kanyang representation of the new generation. So baka unahin yan. Hindi natin alam na ito naman ay haka-haka. May mga nagsasabi rin, baka yung political opponents niya, sila Senator Marcoleta, nagkainitan sila sa Blue Ribbon, si Senator Cayetano. So we don't know. Lahat naman po ito haka-haka na to, ano? Yes, yes po. Pero if the pattern continues, dun pupunta yan. And we don't want that, no? Tayo po ay dapat manawagan talaga sa taong bayan at sa ombudsman na sana talagang pangalagaan yung impartiality of the position. At attorney, dalawang tanong na lang po. Sige lang. Ito, meron kayang mangyayari dyan sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee? Meron kayang maakusahan? Meron kayang makakulong? Dapat managot sa napakalalang korupsyon? Yes and no Kasi gusto kong sabihin yes, depending on sino nakaupo. Just like any investigation, it depends on the investigator. Tama? Opo. So, nagkaroon ng palit-palitan. Ang susunod na balita, baka raw si Bamang umupo, pwede rin daw si Risa, pwede rin daw si Alan, although malabo yun. Pero yung mga recent, yung Marcoleta to Lacson, has proven to be a bruhaha, nagkaroon lang ng gulo at gitgitan, girian, parinigan, chismisan. Walang nangyayari dun sa investigasyon. Of course, ako personally, meron akong bias which I admit na palagay ko, pag si Marcoleta ang nandyan, we will get to the bottom of it. Pero hindi nyo ko kailangan paniwalaan dyan. However, if you study all scandals na similar, NBNZTE, fertilizer fund scam, no? And all the similar issues down the line. May nangyari ba? Kung totoo lang. Correct. No? Nabalitaan nyo a few days ago, sino po yung na-convict recently ng Pasig RTC branch 58 ba? 50, Sino nga yun? si Janet Dupole. Ayun, oo, talagang Tama. ilang counts yun. 13 counts of money laundering. Money laundering. And she was fined something less than 100 million pesos. And Every counts? 7 to 14 years for each count. Ayun. Mabigat-bigat. Pero RTC pa lang yan. RTC pa lang yan. Hindi ko alam kung titigil na yan dyan o meron pa bang aakyat papuntang Supreme Court. Hindi ko alam. But what is the key takeaway? 2013 pa yan. Tagal. 2025 na, anong petsa na, girls? Correct, oo. Tapos, tandaan mo, ang covered period niyan was year 2000 to 2013 of alleged misuse of pork barrel funds. Opo. Ngayon lang natin na solve ang isang tao. Isang tao pa lang yan. Na baka umapila pa. So to your question, meron bang mangyayari sa investigation? Heavily investigated din yan noong panahon namin. Nagsimula yan, 2013, sariwang-sariwa pa ako, batang-bata pa ako. No? Lolo na ako ngayon. Kasosolve pa lang. Tagal din na. Ilang taon na kaya, pati sila Ben Hurloy, kung naaalala nyo yung mga whistleblower dyan. Diba? Yun yung parang supposedly, allegedly, na illegally detained and all that. No? So hindi ko alam kung may mangyayari. Okay, as an encouraging point, gusto ko lang kasi itong issue ngayon. Kasi if may difference, what is the difference? Dati, ang iniimbestigahan, yung budget distribution, kung saan napunta. Pero finally now, we are discussing
corruption at the legislation level. Yung proseso ng paggawa ng budget. Yes po. We are on the right track. Sana tumuloy. At mukhang yun din yung parang pinipigilan ng mga ibang nasa kapangyarihan. Dahil alam nila, ang tutumbukin niyan, yung proseso talaga. And once that process is fixed, wala na makakapagnakaw. So I think yun yung issue ngayon that kailangan natin tutukan. Last na lang, attorney. Itong tungkol naman po dito sa panawagan ni Kiko Barsaga na People Power ngayong October 12. Ano po masasabi niyo? Well, I support all legal forms Legal of forms. expression of dissent and petitioning the government for redress of grievances that is enshrined in our Bill of Rights. So, ang para sa akin, go. It's not an illegal assembly. Ako, pupunta ako. Pupunta ka? Yes. Mhm. It's not an illegal assembly. So far, lahat ng pronouncements about it have been legal in my opinion. Walang panawagan ng violence or ng destruction of any public property. Wala namang inciting to sedition. So why would anyone not join? No, if you share the same sentiment. Kasi ang maganda po dito sa movement niya, malinaw yung gusto niyang panawagan. Kasi nangyari nga nung September 21, iba-iba yung panawagan eh. Yung iba, BBM resign, yung iba, Sara resign, yung iba, corruption resign. Di ba? Hindi. Yung iba naman, blurred nga. So sa akin, hindi ko po nilalait yan. Ang sa akin, kanya-kanya po tayo ng mga opinion. Opo. Pero itong kay Congressman Kiko Barsaga, very clear ang hinihingi niya. No? Gusto niya talagang pababain ang Pangulo or panagutin. And wala pong masama. Empleyado po natin ang ating Pangulo. At kung gusto natin siyang panagutin, at kung gusto natin pag-isipan ng pagsisanti sa kanya, karapatan po natin yan. Ayun. Huwag violente. At sana nga, huwag galit eh. Pwede namang dito lang. Yes. Di ba? Ayun. Maraming salamat po, attorney. Ako po ay, karangalan po sa akin to na ako'y kinakausap niyo pa rin. Yes. Thank you, attorney. Attorney, ay last na lang. Paano po sa 2028? Maasahan mo namin ulit kayo? Hindi, alam ko yung ibang politiko, may mga, dyan, mga suspense na, pero ako hindi ko naman talaga alam because I only follow, on this world lang, I only follow the will of the people. But spiritually, ako, yung kung ano yung sabihin sa akin ng Diyos sa dasal. So, we'll see. Tsaka wala akong pera, ipautangin mo ko. Thank you, attorney. Pag na, tapusin na natin, attorney, mangungutang ka na eh. Salamat.